panukala ni Senator Ping Lacson. Ang tungkol po rito sa designated survivor. Ayan o. Naritong news scoop ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Ayaw pang magkomento sa ngayon ang Malacanang kaugnay ng sinusulong na panukalang batas ni Senator Ping Lacson na magtalaga ng designated survivor ang isang pangulo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas makabubuting buuin muna ang probisyon ng bill upang maging mas malinaw ito. Mahirap kasi anyang sumang-ayon na humindi kung hindi naman palatag ang kabuang panukalang batas. Pag-aaralan naman anya ito ng Pangulo sakaling ito ay maipasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim ng bill ni Lacson, magtatalaga ang Pangulo ng isang miyembro ng gabinete na dadalhin naman sa sekreto at ligtas na lugar at babantayan ng Presidential Security Command kapag magkakasama sa isang pagtitipon tulad ng SONA ang Pangulo, Presidente, Vice Presidente at Senate President, kasama na rito yung House Speaker at lahat ng iba pang mga nasa line of succession. Sakaling may hindi magandang nangyari at nasawi, naging disabled at sabay-sabay na nawala sa pwesto ang Pangulo at lahat ng iba pang matataas na opisyal nang dahil sa pag-atake ng terorista, major calamity o iba pang pambihirang pangyari, ang tinalagang designated survivor naman ang aaktong presidente ng bansa hanggang sa mapalitan ito ng kung sino man ang mahalal na Pangulo sa eleksyong gagawin sa loob ng 90 araw mula sa panunungkulan nito. Okay, so yun po ang ideya ng designated survivor na pinapanukala nito ni Ping Lacson. Okay. Ngayon, actually, na-file na po ito dati ni Ping Lacson. No? Maalala ko lamang, bakit po ba nagkaroon ng designated survivor? Dati kasi itong biglang umalingaw-ngaw sa atin, gawa nito noong July 2024, di ba? Sinabi ni VP Sara that she will not going to PBBM SONA, third SONA niya, sabi niya. Instead, itatalaga niya, she will appoint herself to be the designated survivor. Yan. Yan nagsimula yan. Ngayon, ang akala nga ng iba, sabi nga natin, ako baka may binabalak na masama itong mga to. So, ang Amerika ho kasi, meron din ganitong designated survivor na totoo. Dati pa yon. Ang ginagawa dyan, gaya ng binanggit kanina, isa sa mga miyembro ng gabinete, pero hindi ho bastang member. Yung may kakayanan magpatakbo ng gobyerno, may kakayanang magpresidente. Halimbawa, sa panahon ngayon, sino ba sa gabinete? Palagay ko, ang kailangan natin dito, kasi yung mga situation ng mga manggugulo, may kakayanan po na na magpresidente diyan sa gabinete, si Gibo. Sabihin natin si Gibo ang ilagay na designated survivor. Yan ay nangyayari kapag nagkataon lamang na magkakasama yung lahat ng mga opisyalis ng bansa natin na presidente, vice president, Senate President, and then Speaker of the House. Ngayon, ang mangyayari, sakali daw na mayroong terorista. Bakit iniisip nila yung ganon? Diba? Meron naman tayo sa Constitution natin na succession. Diba? Meron doon. Pag-usapan natin yan maya-maya. Pero kwento ko lang sa inyo. Nangyari po kasi dati, and I believe that was somewhere sa Russia yan kung doon nagkakamali. Itong, there was a parade, military parade. Tapos yung 13 na mga opisyalis, 13 ba 11 na mga opisyalis ng pamahalaan, magkakasama po sila sa ibabaw ng entablado. So nung dumaan etong grupo ng mga sundalo, dala nila yung mga armas nila, di nakaganon, nagmamarcha. Nako, biglang hindi nila akalaing sabay-sabay nang huminto. Tapos tinutok yung mga baril sa kanila. Pinaputukan silang lahat sa entablado. Lahat ng tao ng gobyerno ubos. Ganon. So diyan po nila nakita yung lesson na yan. So nagkaroon ng power vacuum doon sa bansa na yon, ng panahon na yon. Kasi patay lahat eh. Di ba? Ngayon, diyan po nanggaling yung designated survivor na kung sakali na silang magkakasama, kaya